Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, no? Lisa Marcos, ginawang tau-tauhan si Bongbong Marcos. Yan mga karibin natin, patungkol po yan ang ating alamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Yan mga karibin natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ang intensyon nila ay budulin tayo. Yun ang pinaka-intensyon ni Koting natin. Sila ang nagkamali kasi binudol tayo ng mga buwaka ng Genimis. Sabi ko nga, kung babalikan ko lang yung time and the effort na sinayang ko sa hinayupak na pamilyang ito. Bakit ganito na lang ang galit ni Maharlika sa pamilya Marcos? Ayon kay Maharlika, nabudol ni Bongbong at Liza Marcos ang Pilipino. Sa pahayag ni Maharlika, walang natupad sa pinanggako ni Bongbong Marcos noong siya ay tumatakbo pa bilang presidente. At ayon pa nga kay Maharlika, si Bongbong Marcos ay sunod sunrun sa kanyang asawang na si Liza, kaya nagkagulo na ang pagpapatakbo ng ating gobyerno. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So yan mga karibin natin, talaga bang kayo po ba mga karibin natin naniniwala na nabudol, no? Nabudol tayong lahat ni PBBM mga karibin natin? At naniniwala po ba kayo na sunod-sunuran itong si mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos? Yan mga karibin natin. Ha? Kasi di ba may mga noon pa man, di ba? Bago pa umupo ang ating mahal na Pangulo, mga karibin natin, marami na pong balita, no? Ang ating naririnig, mga karibin natin, na, no? Under desire di umano. Yan, mga karibin natin, ha? Itong si PBBM sa kanyang asawa, no? Kanyang asawa raw palagi ang nasusunod. Well, mga karibin natin, may napanood nga po akong isang video yan na ini-interview sila, mga karibin natin, at doon nga po sa airport yata yun, mga karibin natin, na gumawa ng paraan, no, ang kanyang asawa, no? O sinasabi natin na it's not the usual way na ginagawa ng isang passenger, no, mga karibin natin. Pero nakalusot di umano itong kanyang asawa, mga karibin natin, ha. At sila mismo nagsabi niyan sa isang interview, no? Napanood ko po yun sa isang video, mga karibin natin. Ewan ko lang kung napanood nyo po, no? At parang doon nga ay umaamin na si PBBM mo, mga karibin natin, medyo mas ano yung asawa niya, di ba? Mas, alam nyo na, mga karibin natin, di ba? So ito, panoorin po natin si Ma'am Maharlika, no? Buong tapang binanatan si Lisa at Sandro Marcos. Ito na po. Sinabi din ni Koting yun. So, lahat ng mga sinabi niya na digital infrastructure, i-unite natin ng mga tao, di ba? Nakalimutan niya lahat yun. Kasi nga, sunog ang kanyang jutak dahil the very intention nila talaga, without us knowing, you know, talagang ang intention nila, mga palangga, ay talagang what? Ang intention nila ay budulin tayo. Yun ang pinaka-intention ni Koting. Sabi ko nga, kung alam lang nating lahat, 'di ba? Kahapon may nakausap na naman ako. Nagkamali ba si Inday? Walang pagkakamali si Inday na nakipag-team up siya. Maaring nagtigas-tigasan ng ulo ni Inday nung panahon kasi si Inday mas bata pa sa akin yan eh. Kasi maari nung time na yon nang nabudol siya ng pag-uusap nila ng Senator Amy, na ang inilatag sa kanilang mga deal is para talaga sa tao. Right? Siguro,
Siyempre sa mga ganyang pag ano nila palangga, pag team up, may mga deals yan na ito gagawin natin para ayusin natin yung ganito, ganyan. O kunyari, ito ikaw sa energy, ikaw sa education, ganyan, ganyan. May mga deals yan, mga palangga. Siguro kung mga ka-review, ganyan siguro talagang politika, no, mga ka-review natin. Ngayon, maganda ang usapan ninyo, pero pag nandyan na sa kapangyarihan, mga ka-review natin, nandyan na sa pwesto, no, nag-iiba na po yung tono, mga ka-review natin, no. Lalo na kung, di ba sa pag-uusap ninyo, wala pa kayong mga cabinet members na magbubulong-bulong sa inyo, di ba? Kung ano ang tama at mali. So ngayon mga ka-review natin, parang 'di ba sinasabi dito na or yung gustong i-express dito ni Ma'am Harlika na nagbabago ang tao, no? Nagbabago po yung kanilang mga pangako mga ka-review sa isa't isa, no? Pag nandiyan na po sa pwesto at or kapangyarihan, no? Kaso lang, hindi nila tinupad. So, hindi tayo nagkamali. Never nagkamali si Maharlika. Kayo, nung sinuportahan natin. Sila ang nagkamali kasi binudol tayo ng mga buwaka ng Genimis. Sabi ko nga, kung babalikan ko lang yung time and the effort na sinayang ko sa hinayupak na pamilyang ito. Di ba? Inuwian ko nung 2017 nung in-invite ako ni Senator Amy sa kasal ng kanyang anak. It's an honor back then. Namasahe ako from LA to the Philippines nang hindi ako nanghingi sa kanila na, o baka naman, walang ganon. Actually, lahat ng mga uwi ko from LA ay talaga namang personal. Well, personal ko, wala kayong masisilip sa akin. Ang masisilip nila sa akin, utang. Walang kung sino nagbayad or whatsoever. Utang lang ang masisilip nila sa akin palangga. So, wala tayong pagkakamali doon. Ang pagkakamali sila. Isang malaking dagok sila dahil binudol nila ang Pilipino. Di ba, pinaasa na ang Duterte, team up, continuity, i-continue natin ang mga magandang nagawa ni Duterte. Di ba, may yung Dolomite dyan. May nag-report sa akin, ang Dolomite ngayon, pinababayaan. Di ba? It's the same thing. Yung mga inumpisa ni Duterte, kakalimutan nila. Tignan mo yung malasakit center ni Bongo. Kung tutuusin, dapat ituloy nila yan. Kaya yan ang problema. Kasi hoda kung si Bongo ang nag-start niyan, kung maganda ang intention niyan para sa Pilipino, dapat tuloy-tuloy yan. Anong ginawa ni Lisa Smugs? Yung love for all niya. 'Di ba? Na kunyari ay nagbibigay sila ng tulong sa Pilipinas sa mga tao, pero anong ginawa niyang hinayupak na yan? Pumunta ng Bataan, nag-love for all. Anong mahal pa ang ginastos nila sa entourage nila, sa security and everything sa pinibigay niya. Ang binigay nila sa mga taga-Bataan, Operation Tuli, 200 katao na kabataang lalaki. At iba, mga lolo niya. Ay, mga tinuli pa yata si Lisa doon ng mga lolo. 200 plus. Di ba? Na mga lolo. Tapos i-post nila sa Facebook. Magaling na dahil nag-Operation Tuli. Tapos namigay ng 150, naalala ko pa, 150 sacks of rice. You traveled by air? With your entourage, yung mga hayop yung mga alipores ni Lisa, nakasinlaki na namang jelepante now. You know what I mean? So ngayon, okay. Binudol talaga tayo. Tapos sabi ni Inday, given this clear standpoint, yung sinabi ni Kuting, na dapat hindi manghihimasok ang ICC. Ayan, sinabi mo yan, Kuting, hindi po makakapasok ang ICC, tandaan ninyo. Kung ganito ang statement ni Kuting, kung magbabase tayo, so, wala naman dapat. Hindi ako nag-worry. Kailangan na natin sila boldjakin. Hindi man magwawagi ito eh. Kung babasehan natin yung statement na ni-repost na pinaalala ni Inday, so wala talaga tayong ikibahala. Yung mga like you guys, yung sumusuporta kay Pangulong Duterte, kay Sara, na wala dapat ikabahala dahil hindi papayagan ni Kuting. Dahil may statement na siya. Pero sino ba presidente nyo? Di ba si Lisa Ahas Smugs at si Tambaloslos magkakasabwat sila? Baka paano pag pinisil ni Lisa yung itlog ni Kuting? Dahil tamad yan. Wala namang alam, tango-tango lang kay Lisa Smugs. Right? So, yan. Then, it's time to speak up day. Ang pagkakalam ko, hindi member ng ICC kumalas sa si Tatay Dig sa panahon,
So, yan mga karibyo natin na medyo magkakaroon din tayo ng idea mga karibyo natin dito. So, sinasabi ni Ma'am Maharlika, diba? Kasi nga po, diba, sinabi na po ni Pangulong BBM, mga karibyo natin na nanindigan po siya na hindi nga papapasukin ang ICC dito sa ating bansa sapagkat, no, hindi sila pwede makialam sa investigasyon ng ating kapulisan, sabi niya po, no. Pero mapapaisip ka rin excuse me po. Mapapaisip pa rin mga karibyo natin dito sa sinasabi ni Ma'am Maharlika patungkol po dito kaya First Lady Lisa, mga karibyo natin, no, na paano kung di ba, paano kung pilitin ni, di ba, ni First Lady Lisa si PBBM na papasukin ng ano. Kasi nga po mapapaisip ka kasi sinabi na ng ating Pangulo na bawal pumasok ang ICC, pero dito sa House of Representatives, mga karibyo natin, marami pong resolution, no? Ang ipinapasa, mga karibyo natin, na para papasukin, no, ang ICC. So, ang nangyayari po, mga karibyo natin, parang naiisip tuloy ng mga tao, or kahit ako, tayo, mga karibyo natin, no? O, naiisip tuloy natin na parang hindi sinusunod ng kamera, no? Parang may, di ba? May gap din yung kamera at saka ba si PBBM. Kasi hindi sinusunod yung sinasabi niya eh. Magkaiba po sila ng sinasabi. Magkaiba po sila ng ginagawa. Diba? Kasi kung nagkakaisa sila, parang wala talagang parang walang unity mga karibyo natin. Diba? Makikita mo talagang walang unity kasi ito yung sinabi ng Pangulo. Tapos ito yung gagawin ng House of Representatives. O, nasaan ang unity? O, mapapaisip pa rin, no, talaga mga karibyo natin na posible nga. O, kasi marami pong nagko-comment nga mga karibyo natin na ito opinion lang po ito ng ating mga karibyo mga karibyo natin Sabi po nila, si First Lady Lisa Marcos at Romualdez naman ang may pakana niyan, di ba? So, paano yan pag ganyan po, no? Hindi pala nasusunod ng ating Pangulo kung ditong kanyang asawa, mga karibyo natin. Yan mga karibyo natin, opinion lang po natin yan. Base po sa mga nakikita natin, no? At lumalabas na mga statement ng presidente, ng House of Representatives. No? Kung talagang may unity, mga karibyo natin, itong sinabi ng Pangulo, ito yung gagawin. 'Di ba? Ng House of Representatives or ng Senado or sino man 'yan. 'Di ba? Tayo po yung nagtataka, mga karibyo natin, kung bakit ganito. Sapagkat sa panahon po ni Pangulong Duterte, mga karibyo natin, kung ano yung sabihin ni Pangulong Duterte dito sa taas, yun po yung ginagawa dito nila sa baba, 'di ba? Pero ito kakaiba. Ito yung sinabi ng Pangulo, iba rin yung statement ng DOJ, no? Kasi yung DOJ malabnaw yung malabnaw yung kanyang statement, mga karibyo natin. Sinabi niya lang na pag-aaralan kung pwede pang papasukin yung ICC. Ibig sabihin may chance. Hindi niya rin sinusunod si PBBM, 'di ba? Pagdating naman po sa House of Representatives, mas lalong lumala, mga karibyo natin, kasi may naghahain na po sila ng mga resolution na papasukin yung ICC. So ano ba talaga, mga karibyo natin, Ano ba talaga, kuya? Nasaan ang unity dito? Tama po talaga, no? Walang unity na nangyayari, mga karibyo natin. Paano tayo mananalo nito sa mga kalaban natin ng mga ibang bansa, mga karibyo natin, no? Kung mismo dito sa ating sa gobyerno natin, no, walang pagkakaisa. Naku naman talaga, oo. Yan, mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi? Diyan sa balitang ito. Walang unity, mga karibyo natin. Pasensya na po kayo. Sorry po, pero yun po yung nakikita natin. Kayo po ba, mga karibyo natin? Ano po ba ang nakikita nyo? May unity po ba? O wala? Well, anyway, mga karibyo natin, i-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito. Alright?
Alright mga karibin natin, bago pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kahit Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Taong Kalye, maraming salamat po.